weakens your liver. Kay urban legend or medical science, grief daw weakens your lungs. And worry, your stomach. Fear, your kidney. And stress, your heart and brain, and so on and so forth. Jesusness is freedom. To be in Jesus is to be free from many negative things. Be free from negative emotions. Nagdadala yan ng sakit. Nagpapalala ng sakit. Salamat, Panginoon, dahil kayo aming manggagamot, kayo aming tagapagpagaling. At ngayon, Ama, our God Most High, we ask you to reveal greater truths on practical terms, on our day-to-day level. Maunawa namin ang mas mga practical na kahulugan ng naging magmalaya sa Panginoon. Na kami, Panginoon, ay magkaroon ng maximum na kasiyahan sa buhay dahil sumusunod kami sa iyong mga patakaran. Guide us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Be free from negative emotions. Gaano sa atin karami yung sa atin ng mga talagang may mga dala-dala mga negative feelings. Na sumisikip ang dibdib mo, sumasakit ang iyong tiyan, nahihirapan kang huminga, tumataas ang blood pressure. As much as possible, because we are free in the Lord, be free from anger. Napakalaking amo yung galit. If you're constantly ill-tempered or anxious, you're said to have an angry liver. A study compares a clogged liver to when trash collectors collectively go on strike. Waste builds up, it becomes a breeding ground for illness, and your body basically becomes a toxic waste dump. Pagka laging nagagalit at pag laging stressed. Proverbs 29:22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, or can we extend it to napapasok sa sakit. Ang mga magagalitin, mas matagal gumaling. Pag may sakit, mas madaling magkasakit, mas madaling humina ang katawan. Ano yan? Proven yan clinically. Maraming mga test sa mga hospitals na yung mga mas cheerful, mas magaan ang pakiramdam, mabilis mag-respond sa medication at sa therapy. Psalm 37:8, refrain from anger and turn from wrath and do not fret. It only leads to evil, or it only leads to a lot of neganess. Ang daling magalit, lalo kung may kapangyarihan. Lalo kung ikaw yung amo, ikaw yung breadwinner, lalo kung ikaw yung nagbibigay, ang dali-dali magalit. At saka parang may excuse ka at may lisensya ka magalit. Eh kung minsan nga, ikaw na nga yung binibigyan, ikaw pa yung galit. Can you imagine yung nagiging license nung siyang nagpo-provide? Kaya, mas marami sa nagpo-provide na uunang masawi kesa sa mga pinoprovidean. Ingatan natin ang ating kalusugan at marami yan nanggagaling sa ating damdamin, sa ating attitude. Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Kalong-kalong daw ng mga hangal ang galit. So kung matalino ka, papalayasin mo yan sa iyong kandungan, hindi mo siya aalagaan, hindi mo siya arugain, huwag kang magagalitin. And don't take pride in being easily angered. Kasi nga iba parang license eh. Kaya ko, I can. Therefore, magagalit ako. But it's bad for you. At lalo namang bad for the object of your wrath. So do not let anger lead you to more mistakes, especially to illnesses. Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Hindi ka naman pinagbabawalan magalit kasi may mga bagay naman talaga nakakagalit. Pero huwag mo daw dalhin pa to the point of committing sin. Do not let the sun go down while you are still angry. In other words, huwag nang patagalin. Because anger is like poison. It hurts its container more than the one for whom it is stored. Yung nagagalit ang mas nakakasakit kesa yung object ng kanyang galit. So end your anger soonest. At huwag niyo nating iaasa sa ating kapwa na alisin ang galit natin. Tayo magalis.
Kasi paano kung hindi nila alisin? Paano kung hindi sila mag-sorry? Paano kung hindi sila mag-makeup? Eh di ikaw tong lugi. Kaya ikaw ang gagawa ng paraan para tanggalin mo yung anger sa iyong sarili. Avoid arousing anger in other people's hearts. Isa pa yan. Huwag na tayong manggalit. O nagalit na nga tayo, huwag na nating damihan ng mga galit sa planeta. Huwag na tayong magpagalit pa ng iba. Kasi pag tayo ay nagpapagalit, una, tayo yung nalulugi, tapos pangalawa, pwedeng gawan pa tayo ng masama nung ginalit natin eh. So nagkakadoble-doble. And sa spiritual level, kahit hindi kanya gawa ng masama sa physical level, kaya kang i-harm ng mga tao at physical at spiritual levels. Dahil may mga espiritu tayo, may mga damdamin na nakakaapekto sa isa't isa. Proverbs 29:8, mockers stir up a city, but the wise turn away anger. Ang galit ay pinapawi ng taong matino. Nasusukat ang ating tunay na katalinuhan sa pagpapabilis natin ng pagpapahupa ng galit, sa pagpapalayas ng galit. Therefore, ang pagtatanim ng galit at sama ng loob ay hindi gawain na matatalino. Kasi ikaw ang unang-unang nalalason ng iyong galit. So, paano natin mapapawi yung mga galit na yan? Unang-una, be gentle or be gentler. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So pag may galit na sa atin mga kapatid, huwag na nating sagutin ng pabalang-balang, huwag na nating lalo pang galitin kasi magiging parang tennis. Sineserve sa atin yung bola, isaserve natin pabalik-balik, parang volleyball, pabalik-balik yung bola. So pag dumating sa yung bola ng anger niya, hayaan mo na, huwag mo na ibalik. Eh di tapos. Hindi yun kahinaan. That is strength. So soothe angers. Yung anger na yan, yours and theirs. Dalawa ang ating ministry, mga kapatid. Pahupain natin ang galit nila at galit natin. Para matapos. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Yung pag may nag-aaway, pag sumali ka sa usapan, biglang lumalamig sila, hindi lalong umiinit. Pag may nagagalit sa'yo, pag sagot mo, biglang parang binusan ng tubig yung apoy nila. Hindi parang binusan ng gasolina at lalong naglagablab. So doon tayo kailangan ng self-control. Galit na nga siya, galit na galit sa'yo, magsasabi ka pa, mas lalong magpapasidihin ang kanyang galit. Saan ka pupunta? So be wise. And the negative energy, huwag nang suklian. Proverbs 16:24, gracious words are like honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Marami mga tao, daig pa mga doktor magpagaling ng kapwa sa pamamagitan lang ng malumanay, masarap, matamis at magandang salita. Na totoo, hindi bola, yung totoo. Napakagandang spiritual gift. Yung pagbumuka ang iyong bibig ay nakakapagpalamig ka ng ulo ng kapwa. Meron naman gifted by hell. Pagbuka ng bibig, talagang patay yung mga hindi galit, magagalit na rin. Dapat tingnan natin, mga anak tayo ng Diyos, tayo sumisilong at sumusukob sa lilim ni Jesus. Dapat pag bumubuka tayo ng bibig at nagsasalita, blessing ang lalabas. Peace, friendliness, hindi lalong gulo. So, marami tayong dapat ng mga freedom na ma-enjoy. At nire-review natin lahat ng mga yan. Kasi sa tinagal-tagalan natin na nagba-Bible study, umatin ng mga worship services, basa ng Biblia, free na ba tayo sa mga ito? Kasi dapat ito ang bunga ng ka-church, ng ka-Bible, be free from grief. Yung paninimdim, sobrang lungkot, halos pagluluksa. Mga kapatid, hindi naman natin minamaliit o binabaliwala na may mga mahal tayo sa buhay na sa kabilang buhay. Pero ano naman ang bago doon? Hindi ba lahat naman ng ating mga kalololohan ay sumakabilang buhay? Lahat ng mga matatanda, kami sa nga bata pa, wala namang edad yan, sumasakabilang buhay. Bakit pag dumarating sa ating mga buhay yung mga ganito, para tayong nagugulat pa at nasusurprise?
Hindi nakakagulat. Part yan ng life. Physical death is your portal, is your doorway to eternal life. So, dapat handa yung loob natin. I think we cannot be really, truly 100% prepared to the point na binaliwala na lang, ay, namatay ang mami ko ngayon. Okay? Hindi naman ganun. Pero dapat hindi tayo sobrang naninimdim na parang bago yan sa buhay. Lahat naman, kaya mga presidente, mga emperor, mga pharaoh, sa kayamanan, sa kapangyarihan, mga religious leaders, lahat naman sa kabilang buhay. So dapat handa tayo. Ihanda as much as possible para hindi tayo ma-paralyze emotionally when that happens. Because grief can increase blood pressure and the risk of blood clots. Intense grief can alter the heart muscle so much that it causes the broken heart syndrome, so-called, a form of heart disease with the same symptoms as a heart attack. Nakakaganon ang sobrang nalulungkot. Psychological factors such as anxiety and depression are prevalent in patients with asthma. There's a strong association between respiratory symptoms and psychological status. I'm putting in the references para pagka gusto nyo pang maghukay ng more researches. Pero mga may asthma dyan, yung mga lagi na lang napapagod, huminga o may mga respiratory diseases, baka suri-suriin yung mga kapatid, baka lungkot lang yan. Baka hindi maibulalas na damdamin. Mga sinisikil at hindi maipahayag na mga pagsisisi at panghihinayang. Nagiging asthma. Hindi naman lahat na may asthma ganun. Pero sinasabi na sa atin ng siyensya. The social and medical sciences are already telling us, not to mention the scriptures. Kaya magsumuri tayo. Marami tayong karamdaman galing sa damdamin, galing sa puso at isip, hindi dahil sa galing sa katawan. Psalm 31:9, Be merciful to me, O Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, and my soul and body grow weak with grief. So my soul, my body. Tatandaan natin, tayo ay body, mind, spirit. Tayo ay katawan at spirito at damdamin. Magkakakonekta yun. The best way ng pag-aalaga ng ating physical body is pag-aalaga ng ating emosyon. So, tiyakin natin na katulad ng mga grave griefs, mag-process tayo correctly and then move on. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa lungkot forever. Lalong-lalo yung pagka tayo ay nangungulila o naulila ng mga mahal natin sa buhay, mahalin nyo lang todo-todo bago sumakabilang buhay. Para pag sumakabilang buhay, kalahati na ng lungkot nyo, bura na. Kasi alam nyo namang ginawa nyo yung best eh. Alam nyo namang minahal nyo. Konti na lang matitirang lungkot. Ang mahirap kasing lungkot, yung may kahalong pagsisisi. Yung may regret. So, bawasan natin yon, i-preempt natin yon, let's love na. Para pag dumating yung panahon, hindi masyadong nakakagimbal. Nehemiah 2:2. So the king asked me, Why does your face look so sad? While you are not ill. This can be nothing but sadness of heart. Sabi, bakit ganyan na itsura mo? Wala ka na makaramdaman. Sabi niya, lungkot yan. Kaya ka ganyan. Kaya kitang-kita sa ating muka yung lungkot. Hindi kayang takpan. So ang mabuti pa, imbes solvin mo yung itsura mo from the outside, solvin mo yan from the inside. Dahil pag payapa ang puso, tahimik ang puso, makikita sa skin pores. Huwag nyo nang titigan yung skin pore ng katabi nyo. Sabi natin, kailangan nakikita, it emanates from within. Psalm 13 verse 2, How long must I wrestle with my thoughts? And day after day have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? Or let's say, how long will my enemy affect my emotion? Pagka galit tayo, o kaya nalungkot tayo dahil sa ibang tao, edi galing sa kanila yung ating karamdaman.
So kaya natin yung pigilan. Sabi niya, hanggang kailan ako makikipagbuno at makikipagbabag sa mga sarili kong iniisip, sa sarili kong mga inaalala at pinoproblema. Dahil ang talagang number one nating kalaban sa paghahanap ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kasiyahan, ay ang ating mga sariling isip. Ang number one na nagpapahirap sa buhay natin ay ang ating isipan, iniisip, pinag-iisipan. Pag natutunan natin na disiplinahin ang ating isip, ituon sa maganda kaysa sa pangit, ituon sa nakakatuwa kaysa nakakainis, ituon sa nakakapagpatahimik kaysa nakakapagpapagabag, napakaraming kalusugan ang tatamasahin natin sa buhay. Control, direct your thoughts. Psalm 119:28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. According to the word of the Most High God. According to the word of the Most High God given to us by the Lord Jesus Christ. So, strengthen me according to your word, according to your thought, according to your truth, according to your idea. So, what can strengthen us? Thoughts. What can weaken us? Thoughts. Kaya yung tinatawag nating pinanghinaan ng loob, nasiraan ng loob, nagdalawang loob, puro yun tungkol sa thinking process. Kaya pag sinabi natin buo ang loob, ganun din yun. Nakafocus, buo ang isip, nakatuon sa tama. So protect your heart from containing sorrow. Piliin ang mga iisipin. Piliin ang pag-uusapan. Piliin nyo kung kayo mahilig sa social media, ang ifa-follow. Piliin nyo ang babasahing comment. Kasi 99% ng mga comments sa social media, magpapalungkot, magpapagalit, magpapainis sa inyo. So bakit nyo gagawin sa sarili nyo yun? Ba't kayo magbabasa ng comment ng kung sino-sino, nang ibig sabihin, pinapapasok nyo sa loob ng utak nyo yung thoughts nila. Yung utak nyo parang bahay nyo yan. Sino-sino papapasukin nyo? Magkakalat, magdudumi, magbabasag, maninira. Ganon pag nagbabasa tayo ng post ng iba. Ganon pagka nagbabasa tayo ng sari-saring comment. Ganon pag nakikinig tayo sa sari-saring bulong-bulong, chismis-chismis, dala-dala ng mga tao. Bakit nyo bahayaan na pamugaran ng neganes ang inyong utak? Kahit pa sandali, binasa ko lang naman, pero hindi na-apektuhan ka rin nun. Piliin. At sabi nga, comfort me, strengthen me according to your word. Therefore, a word here as balm, as medicine. Kasi ang salita, kung lason, gamot din. Depende kung kaninong salita at kung anong salita. Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So you see, it begins spiritually, emotionally, non-physically, kasi a cheerful heart is good medicine. Nagiging physical ang effect. A crushed spirit dries up the bones. From the spirit to very physical bones. So ang nakaka-apekto ng ating physical bodies ay ang spirit, ang thought, ang emotion. So doon tayo nagbabantay. Ang pagkakamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Kaya yung mga iba nga, pagka sila ay nakakapili ng room sa ospital, magtatagal sila ng konti doon, magpapagaling, pinipili nila yung yung ward ng mga bagong panganak. Kasi masayang ward yun. Yung mga nagdadatingan, may mga dalang cake, may mga dalang lobo, kasi may bagong ipinanganak eh. Eh kung inilagay ka katabi ng morgue, di ba? Napatabi ka dun sa palliative care. Although, syempre, kailangan naman ng iba yung palliative care, pero doon ka pa napa-assign yung lagi ka nakakarinig ng mga nananangis kasi biglang sumakabilang buhay yung pasyente. Di ba? Ang hirap gumaling. So, surround yourself as much as your power will allow you with cheerfulness.
Surround yourself with color, with happiness, with music. Surround yourself with good news, not bad. Makakaapekto sa'yo. Cheerfulness is not the situation. It is the attitude or the reaction of you. Be cheerful. You cannot always be happy, but you can choose to be cheerful. To meet every situation with as much cheer as possible. Because sometimes one energy of cheer changes the entire equation. Nasa attitude natin talaga. As much as possible, mga kapatid, be free from worry. Siyempre, para ka maging free from worry, you must do your homework. You want to be free from worry na magutom, di magtrabaho ka, mag-ipon ka, magtanim ka, magganon. You want to be free from health worries, live as healthfully as possible. Marami tayong pwedeng gawin na practical, pero marami rin na hindi kayang gawin in a practical way only, but also by controlling your attitude. So, huwag laging problemahin lahat ng mga bagay. Pero pastor, parang wala pong makita akong solusyon sa problema ko. Inang pagka walang solusyon, hindi ang problema. Kasi bawat problema may solusyon. Yun ang definition ng problema, may solusyon yan. Walang katapat na problema, solusyon, hindi yan problem. It's just a fact to be accepted. Tanggapin mo na lang. Hindi ang problema, wala palang solusyon eh. Live with it. Adjust. Make the most out of it and stop problematizing it. Kasi ang tao na lagi nagwo-worry, laging naninigas ang sikmura. Laging merong stomach trouble, stomach upset. You may feel butterflies, so-called, in your stomach when you're nervous. In more serious times, you may feel nauseous or even vomit. If this happens often, it can lead to stomach pain and sores in your stomach lining. Magkaka-ulcer ka. Ang maraming may ulcers, mga kapatid, are warriors. Hindi lang lagi silang walang makain o gutom. Mostly, warriors. Kasi pag lagi ka nag-aalala, ang registration niyan sa sikmura. Laging naninigas yung sikmura mo, nagkakaroon ka ng mga LBM. Kita yung mga ninervyos, bigla na lang nagkakaroon ng mga LBM. May kinalaman talaga. May kinalaman. Stomach problems are one of the most common symptoms of stress and anxiety. Kaya mga partner sa buhay, pag yung partner nyo laging may sakit ng tiyan, baka kayo ang dahilan. Hindi naman laging dahil stomach cramps for no reason at all. Marami doon, may anxiety, may worry, may nervyos. The brain and gut are connected via the vagus nerve, increasing digestive irritability and irregularity when stress and anxiety occurs. Kaya maraming ninenervyos, nag-iisip, nag-aalala, hindi natutunawan. Sinisikmura, nagkakaroon ng stomach upset. Don't worry, especially when you have no solution. Pag may solution, do what you can to solve it, pero pag wala, accept it. Live with it. Overcome it with attitude. With positive attitude. Matthew 6:27, can any one of you, sabi ni Jesus, by worrying, add a single hour to your life? Wala naman talaga. Pastor, magdamag po ako, hindi nakatulog, kaiisip na problema ko. May solusyon na ba? Wala pa rin po. Di dapat natulog ka na lang. Wala pa rin naman pala solusyon napuyat ka pa. At dahil puyat ka, humina ang iyong immune system, nagkaroon ka ng mga ibang sakit, sumakit ang ulo mo, hindi ka makakonsentrate, lalo dumadami yung problema mo. Napakalaking at napakagaling na discipline, mga kapatid, yung alam mo kung ano yung dapat mong problemahin at talagang hindi. Change what you can change, accept what you cannot change, live with it. That's how we adapt. Matthew 6:34, ang bukas, sabi ni Jesus, ay mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Huwag nyo nang i-fast forward pa yan.
Proverbs 15:30, good news gives health to the bones. Tayo mga kapatid, pag may tinawagan, tinext, in-email, minessage, health ba ang dala natin o illness? Good news ba or bad? Huwag tayo magkandarapa sa pagdadala ng bad news. Ma-associate pa kayo with the bad news eh. Meron naman, hindi pa ina-announce ang family na namatay yung nanay nila, naunahan mo pa mag-post. Unahan mo sa isang kondisyon, ikaw ang magpalibing. Ikaw ang tumubos sa ospital, bayaran mo lahat ang bayaran. Ngayon kung hindi mo gagawin yung manahimik ka and let the family announce it. Yung mga bad news, may sakit pala si ganun, mauuna ka pa magbalita. Huwag tayong magkandara pa sa pagdadala ng balita. You know why, mga kapatid? Kahit hindi ka kumibo, malalaman din nila yun. Makakarating din. Bakit pa through you? Bakit pa ikaw magiging bad news channel? Manahimik ka na lang because good news gives health to the bones. The opposite is true. Bad news brings illness to the bones. Why be an agent of illness? So look for and focus on the good, the positive news. Marami namang magandang pwedeng ibalita eh. Kung yun ang laman ng ating isip. Pero kung puro negative, kasi ganun takbo ng isip natin. Ang natatanggap ng antena ng utak natin yung negative kasi doon tayo nakatune in. That's why be changed by the renewing of your mind. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ganun din yun. Out of the abundance of the heart, you make posts, you make comments. Kaya ang binabantayan, ang tunay na warfare is in the heart, in the mind. Dahil doon tayo nananalo o doon tayo natatalo. O doon tayo nagpapatalo. Give and share good and positive news. It's a Jesusness ministry. Gumising na ba tayo isang umaga na sinasabi natin, ano kayang good news ang maipadala ko sa nanay ko? Nanay, nag-Gcash na po ako. Wow, good news. Di ba? O hindi, ano kayang bad news ang maipadala ko sa mga kamag-anak ko? Madaingan, mautangan, mahiraman. Disiplinahin ang isip. As much as possible, be free from fear. Be free from fear. What do you fear? What is the worst that can happen to anyone? Di ba, sa tingin ng 99.99% of the people, the worst is for you to die. But when you can say to die is gain, and really mean it, pag naiintindihan natin ang ibig sabihin na itong buhay natin sa mundo ay bahagi lang, isang chapter lang ng tunay na eternal life natin, what's so bad about dying? It's not good, especially kung madi-disconnect ka to the life that you know and to the only life that you know so far. Pero dapat meron tayong nakikitang hope, meron tayong nakikitang beauty even in passing. At if that is not really so bad, what can be so bad? Naku, pastor, natutunaw na po lahat ang yelo sa North Pole. Pumunta ka, pigilin mo. Paano ko naman po gagawin niya? Yung pala, di mong problemahin. Iyon naman planeta talaga, all throughout its history, narong magyelo, narong matunaw, magyelo, matunaw, uminit, lumamig. Kaya lang noon, wala tayo to know it. Ngayon, nandito tayo, so mag-adapt tayo, mag-adjust. Because life is always correcting itself. Sabi nga ng Jurassic Park, life finds a way. Nagbabalance. Kailangan i-balance ng mundo ang buhay kasi ini-imbalance natin eh. So, when the earth is balancing itself, have faith. Because Jesus is the one, the Son of God, the Son of the Most High. He holds everything in His hands. Hawak ng kataas-taasan ang lahat ng nilikha. So, chill ka lang. Mag-adjust ka sa level na kaya mo. At yung hindi mo kaya, ipasa Diyos. Para hindi ka laging natatakot. Mula po nung nagsimula ako magbuklat ng Biblia many decades ago, lagi na lang iniisip ng mga tao, end of the world na yata today. Pag lagi mong inisip yan, kahit hindi mag-end ang planet, yung world mo nag-e-end. Ikaw ang lumilikha ng end time scenario in your mind.
at ikaw ang nagpapa-tense sa iyong sikmura, nagpapataas ng iyong BP, at nagbibigay ng fear sa iyong buhay. Ano naman ang magagawa mo? Wala naman eh. So, move in your area where you can make a difference, where you can really do something, at ipasa Diyos ang lahat. Yun ang tinatawag natin na faith. Hindi faith na parang careless abandon of intelligence, kundi yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Yung kaya mo, edi kayanin mo. Fear, anger, sadness, and guilt clearly featured in the person's experience of advanced liver disease according to an experiment. Kaya sa Jesusness, 1 John 4:18, napakalinaw, there is no fear in love. That's why God is love. That's why the teaching of Jesus is love. And the only command left by Jesus is to love, because there is no fear in love. When you believe in the love of God, that the love of God is gracious enough to save you, to bring you to eternity, there will be no fear, even of death. Kaya pag love ang naka-emphasize, walang fear. Kasi ang pinanghahawakan mo yung pag-ibig, yung grasya ng Diyos. Pag nanghawak ka sa legalistic religiosity, pag nanghawak ka sa law, there's always fear. Because you always break the law, you're always not able to obey all the law all the time. Therefore, matatakot ka sa punishment, therefore you will live in fear. Kaya napakalaking kontra yung grace and love. Kaya napakahalaga sa niya, there is no fear in love. Manghawak tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa ating performance. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ito self-examination, mga kapatid. Pag puro pa tayo fear, lalo fear of death, fear of the afterlife, reviewin natin kung naintindihan na talaga natin yung love of God. Kasi daw, fear has to do with punishment, and the one who fears is not made perfect in love. Ang bunga dapat ng tunay na pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos is kapanatagan, kapayapaan, katahimikan ng loob. Walang pag-aatubiling pagtanggap sa kalooban ng may likha, na tayo ay nasa kanyang kamay. At alam nating mahal niya tayo, therefore confident ka. Kaya nga dapat talaga, love. Love ang pairalin. Love ang paghariin. Love ang tanggapin. Love ang ibigay. Huwag matakot. Huwag manakot. Pagka nananakot, hindi love ang teaching nun, fear. Seek love. Seek Jesus. Seek Jesusness. Huwag Pharisees-ness. Kasi yung Pharisees-ness is about law, about your shortcoming, about punishment, therefore about fear. Pag nananakot, Pharisees-ness yun, hindi yung Jesusness. Kasi sa Jesusness, you will be assured. Hindi ka kukonsintihin, itutulak gumawa ng mali, kundi tutulungan ka na maging better and better every day, pero itunuturo lagi sa iyo, ano man ang pagkukulang mo ay pupunan ni Jesus. Pero hindi excuse yun para hindi ka na magpuno at hindi ka na mag-improve. Pero at the end of the day, may kulang ka, charge it to love. Yun ang ibig sabihin, there's no fear in love. Naniniwala ka kasi. Naninindigan at umaasa doon. So give love, give Jesus, give Jesusness. Wag Pharisees-ness. Anong binibigay natin sa kapwa natin? Jesusness or Pharisees-ness? Non-fear o fear? Peace or trouble? Again, it's a mental battle. Dapat clear sa atin kung saan tayo nakatayo, the part of our brain, nandun ba sa mananakot o doon sa magbibigay ng kapayapaan. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet if you truly understand the love of God. Luke 8:50, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Just believe and she will be healed. Ano ang kontra ng healing? Fear. Ano ang nagbibigay ng healing and peace? Belief. Faith. Faith in what? Faith in the love of God.
Naniniwala ka doon? Pag naniniwala ka, natatanggal yung mga bara na bumabara kahit sa yung mga ugat, dadaloy ang dugo, dadaloy ang pagpapala, dadaloy ang kalusugan. Kasi ang number one na hadlang dyan is lack of faith. Fear. Sa Jesus Nest, napakalinaw, John 14:27, sabi ni Jesus, "Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Alam na natin yan. Nabasa na natin siguro more than 100 times. Nakabisa pa ng iba. Pero tumatalaba sa buhay natin. Talaga bang peace ang dulot? Kapayapaan, katahimikan. Stress and uncontrolled reactions to stress can also lead to kidney damage. Ang daming sakit galing sa damdamin. Galing sa negative feelings. At kung galing yan sa mga negative feelings, therefore kayang pagalingin ng positive feelings. Kayang pagalingin ng kapayapaan, ng katahimikan, ng pag-ibig. So, as much as possible, be free from stress. Piliin kung anong pag-i-stressan or not. Tulad ng magkapatid na Mary at Martha, hindi masama ang ginawa ni Martha. Gusto niya maghanda sa kusina, gusto niya magpakain ng mga bisita, gusto niyang maging very hospitable. Pero sabi ni Jesus, "Mary, many things are not needful." In this instance, at this moment, ang mas mahalaga yung pinili ni Mary, na nahimik, umupo dyan, nag-aral. Because I will not always be here to teach. So makinig kayo, yun ang mahalaga. Hayaan mo na yung kusina. We can get by without a perfect lunch. We can get by without a perfect accommodation. But the best for you to get by is to hear my teaching. So, piliin natin kung anong pagpapaguran. Nung araw, nung nagsisimula tayo ng mga church work, napakalaking problema pag wala kang gitarista. Pag wala kang tumatambol-tambol dyan, pagka wala kang tutugtog, parang ang laki-laking problema. Agaw-agawan ng mga churches nung araw, ewan ko lang kung ngayon ay totoo pa rin, agawan sa mga musician, agawan sa mga singer. Kasi parang they measure the success of an event or a worship event kung gaano kaganda yung kantahan, kung gaano kasigla, ganyan. Pero ginawa nating policy nung araw pa, o walang mga musician, o di mag-1 tayo. Walang -1, sabayan natin yung kaset. Kaset pa kasi nun eh. O walang kaset, edi a cappella. Malat po kami, edi walang kantahan. Hindi naman kailangan lagi lahat yan na nandyan para tayo makipagtagpo sa Diyos. Para tayo makipagdiig sa Diyos. Hindi kailangan perfect yung event. Hindi kailangan perfect lahat. Ngayon kung mapapaganda natin, edi maganda. Pero kung hindi, edi tiyaga tayo. Relax. Maraming level ang spirituality. Hindi kailangan lagi na through technical excellence. Although, maganda na may technical excellence para hindi tayo naabala, hindi gumagaral-gal ang sound system, hindi kikidlat-kidlat yung ilaw. Pero kung talagang ganun, edi adjust tayo. Kasi ano ba talagang tunay na mahalaga? To share the words of God. To share the words of Jesus. I mean, pwede naman gawin yun kahit walang fanfare, kahit walang drama. Ang mahalaga, you know what is truly important. Mga kapatid, sa inyo pong buhay, sa edad nyo ngayon, na-define nyo na ba? What is truly important to you? What is truly important in your life? Na kailangan talaga nandun. At yung mga iba, pwedeng wala na. Kung nandun, salamat, bonus. Pero yung iba, pwede namang wala. Huwag tayo magpagod sobra. Yung sabi ni Jesus kay Mary, kay Martha, "Martha, many things are not needful." Ano ang hindi naman talaga needful? Nakandara pa tayo, pinagpapakamatayan natin gawin, hindi naman pala needful. Pagka na-identify na natin yon, ang laking relaxation ang mangyayari sa buhay natin. Maraming hindi naman talaga kailangan. So be free from stress. Especially from needless stress. Mental health can positively or negatively impact your physical health and risk factors for heart disease and stroke. Stress may contribute to poor health behaviors linked to increased risk for heart disease and stroke. In fact, studies suggest that the high levels of cortisol from long-term stress can increase blood cholesterol, triglycerides, blood sugar, and blood pressure, common risk factors for heart disease.
So, stress. Tapos kung ang pinag-i-stressa natin, hindi naman needful, nagka-heart attack ka na tuloy, kailangan talaga marunong pumili. Many things are not needful. Marami mga bagay na hindi kailangan ipangutang. Marami mga bagay na hindi kailangan gastahan. Maraming bagay na hindi kailangan bilhin. Piliin para hindi tayo ma-stress. Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Napakalaking health risk ang mainggit. Maraming mga sakit ang inggitera. So mag-isip-isip tayo, bakit nga kaya? Dahil kaya inggitera ako, inggitero. Bakit ako nagkakaroon ng ganitong mga kasakit sa buhay? Sinasabi na sa atin ng scripture. Napakalinaw na yan. Huwag tayo makipagtalo. Both scripture and science. Sinasabi sa atin, makinig tayo. Psalm 31:10, my life is consumed by anguish, and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weary. Kalaban natin ang lahat ng neganess. Isaiah 32:17, the fruit of the righteousness will be peace. Its effect will be quietness. So ang true righteousness, true godliness leads to peace. Kaya it's much more peaceful na magpatawad kaysa patuloy makipaggera. To walk away from stressors, not to stay there and fight. To walk away from those that give you stress. Walk away. Learn that art of Dedma. May nadinig kang pangit, nakakagalit, walk away. Ignore it. Your value does not depend on what people say. It depends on what you think of yourself. And you cannot control what people think and what people say. So why worry about it? Why belabor what people think of you? Ang mahalaga, what you think of yourself and what God thinks of you. Walk away from stressors. It's not worth the fight. Kasi kahit malabanan mo itong isang to, marami pa isang daan na naghihintay sa'yo. So lalabanan mo lahat? You will stop at every station. You will fight every battle. You will wear yourself out. And then before you know it, namatay ka na. Natapos na yung chance mo at life. Ang iksi-iksi ng buhay, mahaba na nga pag inabot ka ng 95. Tapos, nabuhay ka halimbawa ng 90. Natutulog ka 8 hours a day. Di 1/3 of your life. 1/3 of your 24 hours is 8, di ba? So kung 90 years ka na buhay, 30 years kang tulog. O di, wala ka lang nagawa, 30 years. Nagre-rewind ka lang, nagpapahinga. 60 years na lang ang natira. Gaano karami sa years na yon yung gagamitin mo sa galit, sa stress, sa worry, sa anxiety? Ilang minutes a day? Ilang hours a day? Ilang hours a week? Ilang weeks a month? Ilang month in a year? And ilang years in your 60 years? Baka ang dami-dami, naubos sa walang kwenta. Naubos sa pagreklamo, pakikinig ng reklamo ng iba, pag-iisip ng mga nega, mga takot. Ilan na lang natira for happiness? Magpakatalino tayo. Huwag tayo magsayang ng oras sa mga walang kwenta, lalo sa mga negative things. Kailangan quietness. Yun ang goal natin, to lead a quiet life. And how can you be quiet kung bakit lahat na lang ng ginagawa mo at binili mong mahal, ilalagay mo sa ipopost mo? Siyempre maraming maiinggit, maraming magkikriticize, o baka pagplanuhan ka pang nakawan, hiraman, agawan. Kaya mas tahimik ang buhay na tahimik. Naku mga kapatid, huwag niyo i-post ang love life niyo. Ipopost mo kung gaano kabait ng yung boyfriend o asawa, kung gaano siya kahusay na kumamot ng likod mo, kung gaano siya kabait. Aagawin niya ng kumare, manahimik ka. Kailangan yung mga mahal mo sa buhay, mga mahalagang bagay, keep it away from public scrutiny and from public interest.
Naghahanap tayo ng gulo pag pinapublicize natin ang lahat-lahat. Maliban na lang meron kayong ministry to your public, na meron kayong laging kailangang i-share ng mga lesson, i-share ng mga knowledge. Pero kung hindi ganon, you are privileged not to be accountable, to be teaching many people, to be sharing things. Manahimik kayo, yun ang tahimik na buhay, nandun ang saya. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace, especially what leads to your own peace. Para hindi ka guluhin ng iba, huwag kang maging accessible, huwag kang maging open, para hindi ka laging susceptible. Titus 3:2, slander no one, be peaceable and considerate, and always be gentle toward everyone. Huwag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Ito ang patungo sa kapayapaan at tahimik na buhay. Yung kabaligtaran nito, patungo yun sa gulo. Dapat conscious tayo pag pumipili. Anong gagawin natin? Jesus wants us well. Jesus wants us peaceful and happy. But we have to do life in His terms. Itinuro niya. Sabi niya, I am the way. I am the truth, I am the life. Kung gusto natin yun, sumunod tayo sa way ni Jesus, sa truth ni Jesus, sa kanyang life. Panginoon, patahimikin niyo po ang aming puso. And without fanfare, without drum beating, without noise, mapag-isipan namin what truly matters in our life. Ma-identify namin kung ano yung mga hindi naman kailangang pagpaguran na pinagsasayangan namin ng pagod. Kung ano yung mga at pag-asa. Si Mary Magdalene ang unang nakaalam, nakarinig ng tinig ni Jesus mula nang siya ay bumangon. Si Mary Magdalene ang unang nakakita at nakahawak kay Jesus. Siya rin ang unang nagbalita sa mga disciples and therefore to the world. Ang mga nakita ni Mary M. o ang mga aral nito para sa atin. Salamat, Panginoon, dahil maaari namin ipagdiwang paulit-ulit ang kasiyahan at katotohanan ng pagkabuhay na muli ng iyong anak na si Jesus. Kasihan niyo kami ng iyong Espiritu at bigyan pa ng mga bago, mga sariwang pagkaunawa sa napakahalagang katotohanan ito na buong puso naming pinaniniwalaan at ipinamumuhay. Kayo po ang maging tagapagsalita. Dalangin namin ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. John 20:1-2. Madilim-dilim pa ng araw ng Sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, now we know as John, who wrote the book. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. There was the assumption, may kumuha sa body ng Panginoon. It was an assumption. Usually, people, we make assumptions. Bumubuo tayo ng ating mga ideya kahit walang basihan, pero yun lang ang laman ng ating isip at yun ang interpretasyon natin ayon sa ating emotional or mental state at the moment. So the assumption of Mary Magdalene was that somebody stole the body of Jesus. 3-10. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito, si John yumuko, at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Gunitain natin ang libingan ay malakwebang lugar, hindi tulad ng mga nicho na alam natin ngayon. Yun ay parang kuweba na inuukit sa gilid ng mga bundok. So may takip na malaking bato doon sa bunganga ng maliit na kuwebang ito, at pwede kang sumilip. Hindi full size yung size ng pintuan. Maliit lang. Para lang maipasok yung katawan at kailangan kang yumuko para sumuot papasok sa loob. So yumuko si John pero hindi pumasok.
Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Pumasok na din tuloy ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Nakita niya na walang laman ng libingan at maayos na nakatiklop ang mga burial linen at siya'y naniwala na may naganap na kakaiba. Yung parenthetic statements in green are mine. We're trying to put some meaning into those words para mas ma-appreciate natin yung kwento. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. So matapos ang kagimbal-gimbal na naganap na ito, kanya-kanya lang uwian after all. At magandang suriin kung ba't ganun lang ang ginawa nila. John 20:11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Mary stayed, and she was weeping. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. So nahihilam pa siya ng luha, ay sumilip na siya sa loob. Sina Pedro at John ay pumasok pero walang nakita kundi ang linen burial cloth. Si Mary ay sumilip. Ano ang nakita ni Mary M? Na mahalagang makita rin natin. Let us look at everything through the eyes of Mary Magdalene. Kasi siya yung nandun, tayo wala. So makikita lang natin yung nangyari sa pamamagitan ng kung ano ang nakita niya. Kaya talasan natin ang pagtingin natin sa nakita ni Mary M. 12, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y nasa gawing ulunan at ang isa'y nasa paanan. So pinagitnaan ng dalawang anghel na ito yung lugar na pinagkalagyan ng bangkay na ngayon ay wala na doon. Nandun na lang yung mga telang nakatiklop ng ubod ayos. Kaya hindi mo pwedeng isipin na ninakaw yung bangkay. Kasi kung ninakaw yung bangkay, dapat dala-dala yung tela na nakabalot sa bangkay. O kung gusto man nilang iwan yung tela, alam, titiklopin pa ba naman nila yun? Hindi, siyempre, nakalugbok na lang dapat sa sahig yun, magulo. Kaya naniwala si John na may nangyaring kakaiba. Dahil yung mga telang pangbalot sa bangkay, ang ayos-ayos ng pagkakatiklop. Na para bang yung katawan ay lumampas lang doon sa tela at yung tela tuloy nahulog doon sa higaan na parang lumampas lang yung katawan. Hindi nagulo yung tela na nakabalot. So, yung dalawang naunang lalaki na sumilip at pumasok pa nga, kahit pumasok sila sa malakwebang libingan, hindi nakita nila Peter at John or hindi nagpakita sa kanila ang mga anghel. This is a very interesting issue. Nakita or nagpakita kay Mary ang mga anghel? Ang mahalaga, sinabi sa atin, nakita niya. Bakit nakita niya? Tapos yung dalawang pumasok, hindi. There is a significant distinction worthy of deeper study. At sa ating mga pag-aaral, mga kapatid, hindi natin ninutuldukan ang lahat. Hinahamon ko kayo lagi na ituloy ang curiosity at pag-aralan pag uwi nyo ang mga bagay-bagay para patuloy ang ating pag-aaral. Dapat participative ang paghahanap natin sa mga katotohanan. The men, uwian, but Mary M, walang uwian. May lesson ba dito na stay and you will see? Sobrang namang nagmamadali yung mga lalaki sa pag-uwi, di tuloy nakita yung mga anghel o di tuloy nagpakita sa kanila. Kayo, nagmamadali ba sa uwian? Nagmamadali ba tayo dapat pag nananalangin, pagka nag-aaral, pag dumadalo ng mga gawain? Baka man makauwi tuloy, wala makita. Stay. John 20:13, tinanong nila si Maria, hindi lang nagpakita ang mga anghel, nakipag-usap pa. Babae, take note, ang first word nila, babae, bakit ka umiiyak? Woman, why are you weeping? Ang ganda ng tanong, leading. Yung tanong na papunta sa tamang sagot, hindi yung mema lang. Tanong ng tanong nang wala namang katorya-torya at walang kapararakan kung saan-saan pumupunta usapan. Kasi mali yung tanong.
Pero pag maganda at tama ang tanong, patungo kayo sa isang magandang usapan. Uuwi ang asawa sa gabi, tanong agad ng asawa, sa kagaling? Maganda o hindi magandang tanong? Kayo ang humatol kung saan uuwi ang ganong mga tanong. Now, this is pointing to and focused on the resurrection. Ang main topic dito yung resurrection Sa tanong agad ng mga anghel, ba't ka umiiyak? Para pumunta doon ang usapan. Sumagot si Maria, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Remember, dumating si Maria, madaling araw, may dadala mga pabango, mga spices, para linisin yung bangkay, ayusin, lagyan ng mga pabango at mga preservative. Kasi nga ay dali-daling inilibing ito, Sabbath na noong Friday night. Hindi na pwede magtrabaho, kaya pagkababa sa krus, dali-dali na lang na inilagay doon, binalot at inilagay doon sa loob ng libingan na yun. Hindi na ayos, hindi nagawa yung mga sinasabi ng kanilang kaugalian. So madaling araw pa lang, nung lifted na yung Sabbath, pwede na magtrabaho, ando na yung Maria, dala-dala na niya mga spices, together with her female friends. Kaya mga imahe ni Maria Magdalena na kuminsan na ipinuprosesyon sa mga kalsada pag Holy Week, may dala-dala mga pabango, may mga dala-dala kung ano-ano. Akala ng mga tao, napakabanidosa niya. Dadali niya yun sa libingan to anoint the body. So, hindi na halata, hindi napansin ni Mary M. na mga anghel ang kausap niya. Why? She was so focused on her mission to find Jesus' body. At tayo man mga kapatid, kung focus na focus ang gusto natin mangyari, maraming nagaganap sa harapan natin hindi natin napapansin kasi bulag tayo doon, nakatingin lang tayo doon sa gusto natin mangyari o sa hinahanap natin. She was still limited to and by her assumption. The assumption was somebody stole the body. May numakaw, may kumuha. Now, what lessons from Mary M. can we learn here? Remember, along the way, we will pick up lessons as much as we can. Kausap niya yung anghel, clearly state your case, your problem, your question. Know and make known what you want. Kahit sa pakikipag-usap natin sa kapwa, know and make known what you want. Malinaw dapat ang usapan para pumunta sa magandang ending. Verse 14, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. This is a very interesting blocking. Nandiyan si Magdalena sa gitna, kaharap niya ang dalawang anghel na umupo sa ulunan at sa paanan ng pinaglibingan, parang triangle sila, tapos si Jesus nasa likod niya. So Mary was surrounded by three heavenly beings at one point. So nakita natin ang paramdam ni Jesus. Ba't hindi siya nagparamdam doon sa dalawang naon ng lalaki? Again, baka dahil dali-dali silang umalis, walang time tuloy, o may iba pang dahilan. Isipin nyo, mga kapatid. Itong si Maria, napalingon. Napalingon naman siya. Lessons, seek and you will find. In fact, seek and you will be found. Hinahanap ni Maria si Jesus, si Maria ang natagpuan ni Jesus na nandun. Mga kapatid, ang hinahanap nyo, hahanapin din kayo. Kaya nakita nyo yung halimbawa may mga bisyo, kahit bagong salta sa isang lugar, 5 minutes pa lang, na-meet na nun lahat yung mga kabisyo niya. Nakakuha na siya ng supply. Nakilala na niya ang lahat. Kasi what you seek, seek you. Makiramdam, lumingon. May naramdaman siya, hindi naman siya tinawag Basta siya ay napalingon. May dahilan. So, huwag idedma ang paramdam ng truth. May nararamdaman ka na, nagbabasa ka ng scripture, may nararamdaman ka, ito siguro itong meaning nito. Meron sinasabi yata ito sa akin. Ako yata ang kausap nito, lumingon. Converse with the vision, the feeling, para makuha mo kung ano ang mensahe from the spiritual world. Hindi nakilala agad ni Mary si Jesus nor the angels. Was it about Jesus and the angels? Sila kayang dahilan kaya hindi sila nakilala tuloy? Or is it Mary's emotional
and psychological state. Mahalaga na sa pag-aaral din natin ng mga Bible characters, mga nangyari sa kanila, ginawa nila. Mag-refer sa sciences, sa psychology, sa psychiatry, even sa mga physical sciences. Kasi lahat ng mga sciences ay karunungang nagmula sa may likha. Ano ang sinasabi ng psychology, for instance? Intense emotions can impair cognitive functions, including recognition. Mary was not expecting to see Jesus alive. She was looking for his dead body. This lack of expectation can lead to a failure to recognize someone, as our brains often rely on contextual cues and prior knowledge to identify individuals. I make it a point to put the references, snapshot nyo, picturean nyo, dahil alam kong gusto nyo pa magsaliksik. Dahil kayo mga uhaw na uhaw sa karunungan. So ayan, that's a lead. And you can study even better. When you study the Bible, you don't only study the events. You study even the psychological makeup of the people. Why they say what they say. Why they do what they do. Sabi, kung anong inaasahan mo, nakafix na ng mata mo. So yung hindi mo inaasahan, mahirap mong makilala agad. Tulad ng ginagawa ng ilan sa inyo sa akin. Ang dami-daming tao, bigla kayong tatalon sa harap ko. Remember me? Help me. Yun ang sasabihin ko, dahil sino ba ito? 1993, kumain tayo sa isang restaurant. Ang tagal na nun, ate. Naiba na ang buhok mo, naiba na ang itsura mo. Tsaka hindi ko naman inaasahan nandiyan ka eh. Bakit ko naman malalaman? Out of 1,000 sa ikaw yan, bigla. So help me. Magpakilala ka agad. Sabi mo, we met, pastor, nung ganong oras, ganong araw. Oo nga, naalala ko. Pero remember me? Pareho tayong napapahiya eh. Kasi paano kung di kita maalala, nabuka ka tuloy hindi naaalala. So, ganun yun. Hindi niya inaasahan ang buhay na Jesus. Therefore, hindi niya nakita kahit nandun. So, be extra careful, be extra studious when emotional. Huwag padalos-dalos pag emotional. Kasi impaired ang ating judgment. Nasaktan ka, nagalit ka, huwag ka na muna makipaghiwalay ngayon. Bukas na. Baka naman bukas ayaw mo na eh. Huwag gumawa ng mahalagang desisyon pagka emotional. And we should protect the emotional. Kaya mahalaga pagka meron tayong kapatid na biglang namatayan, nasa ospital pa lang, nag-iiyak pa lang siya. Ito na yung mga ahente ng mga punerarya, nagsususukat na ng katawan. Uso pa ba yun ngayon? Yung eto na talaga sila, may mga dala talaga metro-metro. Tapos, dahil sa iyong kalungkutan, mapapa-oo ka na nila sa pagkamahal-mahal na kabaong, kung ano-ano, i-upgrade. Di ba, mahal mo ang namatay, i-upgrade mo. Oo nga, kahit na mangutang ko, i-upgrade ko kasi mahal ko siya. Mga emotional blackmail. Hindi mo naman masasabing, minahal ko na siya nung buhay pa, lahat nagastos ko na, so ngayong patay na, tama na ang styrofoam. Hindi, emotional ka eh. Siyempre, madali ka madala. So, don't take advantage of the emotional. These are the side lessons that immediately we can deduct from this episode. Mary was expecting, looking for a dead Jesus. So, she did not recognize the living one. Ganon din tayo, kahit nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo, umaattend tayo ng mga ganitong event, ng Bible study. Pag may expectation na yung utak mo, kung ano dapat yung lesson, saan pupunta yung lesson, ano dapat ang conclusion, hindi mo na makikita ano pa man ang ipakita sa iyo doon ni Jesus. Kailangan nakabukas ang isip. Yung pag-upo mo sa Bible study, oh, I'm ready to learn new things, I'm ready to open my mind, I'm ready to change my mind. Hindi yung, meron akong definite belief ha. Huwag ka magkakamali teacher dahil lumihi sa landas na yan. Dahil magwa-walk out ako o aawayin kita. Ba't ka pa umattend? Bubuksan mo ang isip mo para makita mo. At matapos mo nang makita at masuri kung talagang ayaw mo, di wag. Pero buksan mo muna ang isip mo. Suriin mo muna. Give yourself a chance to see the living Jesus instead of insisting on looking for a dead one. John 20 verse 15, tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Leading na naman ang tanong, sino ang hinahanap mo? Mas tumbok pa. Yung mga anghel nagtanong lang ba't ka umiiyak? Si Jesus talagang sino ang hinahanap mo? Talagang papunta sa kanya at papunta yung tanong, walang ibang pwedeng puntahan.
The first spoken word of Jesus after His resurrection, babae. The first words of the angels, babae. The first kausap at kinausap ni Jesus, si Mary M. A significant detail worthy of further study. Bakit kay Maria una nagpakita? Bakit babae ang salitang namutawi kay Jesus? At bakit kay Maria siya nagpakilala? Verse 15, akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero. Patuloy pa rin siya sa kanyang assumption. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo inilagay at kukunin ko. Assumption pa rin, but at least, kita nyo yung kanyang faith and love in action. Kahit medyo partly nabubulagan siya, kaharap na niya, di pa niya makilala, pero malinaw sa kanya ang mission niya. Kailangan niyang paglingkuran yung dead body na yon. Kailangan niyang kunin saan man dinala. Verse 16, Maria, sabi ni Jesus. Ang unang pangalang tinawag, binanggit ni Jesus pagkabuhay na muli, Maria Magdalena. Kay Mary Magdalene, unang nagpakita si Jesus after His resurrection. Among women who went to the tomb, it was only Mary Magdalene that was consistently named in all four Gospels. Matthew 28:1, Mark 16:1, Luke 24:10, and John 20 verse 1. Consistently sinasabi ang pangalan ni Maria Magdalena. Most interesting details worthy of deeper study. Dumadami na ang homework niyo, mga kapatid. Kasi naman kung pag-uusapan natin lahat dito hanggang alas 4 tayo ng hapon, paano yung service 2? Kaya kailangan may take home ng mga assignment. Sana sa mga retelling and reenactments, lalong-lalo pag ganitong Holy Week, malinaw na i-dramatize ang details ng gospel event. Si Mary Magdalene ang sinalubong ni Jesus. Si Mary Magdalene ang pumunta sa libingan. Marami kasing mga Mary noon, halos lahat ng babae, Maria ang pangalan eh. Kaya nililinaw nila kung sino yon. At dito nilinaw, ito si Mary Magdalene. John 20:16, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, or guro. Yung mga Amerikano, sasabihin lang, Rabboni, pero that's an Americanized pronunciation. A Hebrew word, walang long I, so Rabboni. Matthew 28:9, another kwento, si Matthew naman, of the same event. Lumapit sila, yung mga babae, sa kanya. Remember, may mga kasamang ibang babae si Maria Magdalena. Hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. So may bagong detail tayo dito, nahawakan nila ang mga paa ni Jesus. Lumuhod sila, sumamba sila, humawak sila sa paa. John 20:17, sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat di pa ako nakakapunta sa Ama. Ito yung Latin na Noli Me Tangere na title ng nobela ni Jesus. Parang sinasabi ng Pilipinas, huwag mong hawakan ang mga sugat ko. Masakit, makirot, parang cancer. Noli me tangere. Huwag natin pag-usapan ng katotohanan. Ikubli natin ang mga totoo kasi masakit. Parang yun ang sinasabi ng title ng Noli me tangere. Kasi yun yung translation ng huwag mo akong hawakan. Mas maganda sa Tagalog yung huwag mo akong salingin. Do not disturb. Do not hurt. Do not inflict pain by touching. O kaya, dahil nahawakan na pala siya, huwag mo akong hawakan pa more. Sabi ni Jesus. Bakit kaya? Pwede bang i-relate sa sinasabi ng quantum physics na wave-particle duality? Yung pag-unawa sa nagaganap na ito? Sabi ng ganitong aralin at inire-relate ito doon sa sinabi ni Jesus, Jesus' dual nature as both human and divine can reflect wave-particle duality where entities exhibit both wave-like and particle-like properties. If that's a mouthful, hayaan nyo na lang. Pag-aralan pa more ng interesado. Kasi what is a very interesting
landas sa tahakin sa pag-aaral is to see and understand these biblical principles in the light of new knowledge, in the light of mga scientific discoveries, na lahat naman ng tunay na karunungan ay sa Diyos din ang galing. Kaya magandang makita from many angles yung dating mga katotohanan na nasanay tayong sa isang anggulo lang tingnan. Mas lumalalim, mas nauunawa kung binubuksan natin ang ating isip at gumagamit tayo ng mas marami pa mga ibang susi sa pagbubukas sa mga pintuan patungo sa katotohanan. Meanwhile, yun ang dati na't mga old-fashioned at classical knowledge natin, sapat na rin yun para tayo mag-grow. Pero why not explore other possibilities? John 20:17, sa halip, and may I add, na paghahawakan ako at kumapit kayo sa akin, sa halip, pumunta ka, Mary M., sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. This sentence is pregnant with meaning na dapat iluwal sa ating awareness. Sinabi ni Jesus, aakyat ako sa aking Ama na inyo na ring Ama, sa aking Diyos na inyo na ring Diyos. Because through and by Jesus, the Most High, the Father and God of Jesus, becomes the Father and God of all His disciples and followers, of all true believers, of you and me who believe in Jesus. John 1:12-13, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Paano nagiging anak ng Diyos? Paano nagiging ama ang Ama ni Jesus? Paniwalaan si Jesus. Tanggapin siya. Tanggapin ang kanyang katuruan. Tanggapin ang kanyang karunungan at kaliwanagan. At pag yan ay ginawa mo, something happens. And to all, the door to the family of the Most High was opened by and through faith in Jesus. Ito ang gusto kong ipakadikdik-dikdikan, ipakadiin-diin hanggang talagang lubos na ma-appreciate. Pag kinilala mo si Jesus, nanalig ka sa Kanya, lalong-lalo sa Kanyang katuruan, at yun ay ipinamuhay mo, tinanggap mo sa iyong isip, sa iyong puso, at yun ang naging katotohanan mo, ang katotohanan ni Jesus, may nagaganap. Nagiging anak ka ng Ama ni Jesus. Nagiging anak ka ng Diyos. Walang inungkat dito na kahit anong relihiyon, walang inungkat na religious group, religious identity, religious corporation. Walang inungkat dito na religious ritual, religious activity na dapat mong gawin. Sabi, pag naniwala ka at tinanggap mo yun sa iyong puso, nagiging anak ka ng Diyos. Siyempre, agaw-agaw ng mga religion, kung paano ka mapupunta sa langit, kailangan dumaan ka sa kanila, maging member ka nila, maging ganito ka nila, yung may mga ritual sila na salihan mo, pero wala yun sa verse na to. Nasa mga teachings lang yun ng iba-iba mga religion, kaya dapat suriin. Without believing in and before receiving Jesus, ang sino man ay hindi pa magiging anak ng kataas-taasan. Ganun ba yun? Kasi sabi niya, to those who believed Him, who received Him, He gave the right to become children of God. Paano yung hindi naniniwala sa Kanya, hindi tumatanggap sa Kanya? Napakahalaga na intindihin natin ang verse na ito. That's why the specific teachings of Jesus, universalized in the major ideas of Jesus-ness, must be understood and appreciated. Nakulong ba si Jesus sa isang specific sekta o relihiyon? O si Jesus ay isang universal Savior na ang kanyang teaching ay universal that transcends any and all man-made religious walls? Palayain si Jesus sa pinagkulungan sa kanya ng mga umaangkin sa kanya. To those who believed Him, to those who received Him, He gave the right to become children of God.
Ang tanong lang natin sa atin-atin mga kapatid, personal lang yan, ako ba'y talagang naniwala na kay Jesus? Ano ba tungkol sa kay Jesus ang dapat paniwalaan? Ano ba sa katuruan niya ang dapat paniwalaan natin sa buhay? At kung yan ay nagawa ko na, di anak ako ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam more than anybody. What does this say about the pre-Jesus religiosity? Again, this is worthy of questioning. Kung ang naniniwala kay Jesus at tumatanggap kay Jesus ang nagiging anak ng Diyos, ano nangyari sa lahat ng tao na hindi tumanggap, hindi nakaniwala kay Jesus noong araw? Even in Israel, before Jesus came, sinong Jesus ang papaniwalaan nila? Anong nangyari sa kanila? Naging anak ba sila talaga ng Diyos o hindi? Again, homework. Pag-aralang mabuti. Huwag kayong magtatanong sa kung kani-kanino, ano po bang dapat kong paniwalaan? Nung mag-aral ka at bumuo ka ng iyong sarili paniniwala. Para hindi ka nakokontrol ng mga doktrina ng ibang tao na iniimbento lang naman nila madalas. Kailangan tayong magkaroon na ng bagong stage of our spirituality where we learn. We don't only ask leaders or authorities, we learn ourselves because the Holy Spirit has been made available to all. Dapat na tayong mag-move sa ganung uri ng responsibility. Hindi pinapa-spoon feed kung kani-kanino ang ating spirituality. Hinahanap natin, tulad ni Maria Magdalena, tinawid ang dilim ng madaling araw dahil hinahanap niya si Jesus. Yung iba, dahil nabalitaan, nagpuntahan agad, pero nag-alisan din agad. Hindi nila nakita agad, although later nakita naman nila, pero agad-agad hindi. Sinong nakakita, nakakilala? Si Maria Magdalena. Kababaeng tao, lumabas ang bahay ng kidilim-dilim. Habang ang lahat ng mga ibang disciples nagkakandatakot na nagkukulong sa kanilang mga kwarto-kwarto at bahay-bahay. Si Maria Magdalena at yung mga babae ay buong tapang na tumawid ng dilim. Pinuntahan yung kuwebang ang daming sundalong nagbabantay dahil hinahanap nila si Jesus. Ano ang mga hadlang sa ating mga buhay para hanapin si Jesus? Immediately we learn here, those who seek, find. At hindi lang dalawang anghel, pati si Jesus ang natagpuan niya. Tinawag pa siya ni Jesus. Maria, sabi niya. This is most worthy of further and higher study. John 20:18. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Hindi na sinabi dito sa kwento ang lahat ng sinabi ni Maria na sinabi sa kanya ni Jesus. Kaya mahalaga rin pag-aralan yon. Ano-ano ang mga sinabi ni Maria na sabi daw ni Jesus sa kanya na ngayon ay ipinapasabi sa mga disciples. Ang nakita ni Mary M, the resurrected Jesus, or the resurrection of all true believers, because the rising of Jesus from the dead is the rising of all true believers from the dead. Nakita yun ni Maria. Nakita ni Mary M, the glory of the Most High, the triumph and victory of the Father's love, na hindi na naig ang galit, ang puot ng mga religious leaders kay Jesus. Dahil sila man ang nagpapatay sa kanya, ay nabuhay na muli si Jesus na pagtagumpayan ang kamatayan. What else did Mary M see? The clear declaration of Jesus believers' inclusion in God's family. Naku, mahirap na issue yun nung araw sa Jewish Israel nung panahon ni Jesus. Hindi ka basta-basta maituturing na kasama sa family of God. Pero ginawa ni Jesus yun na ganon. Binuksan niya yung pinto. Whoever believes, whoever accepts, will become a member of that family. So John 20:17, na binasa na natin kanina at ulitin lang natin, sabi ni Jesus kay Maria, pumunta ka, sabihin mo, what is the lesson? What is to be observed? Unang inatasan ni Jesus si Mary M to go and tell, meaning to speak, meaning to preach. Sa bibig ng isang babae, sa bibig ni Maria Magdalena,
na mutawi ang pinakamahalagang katotohanan sa kasaysayan ng pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos o ng Diyos sa tao, na si Jesus ay nabuhay na muli. At siya ay pupunta sa Ama. At sino mang naniniwala sa Kanya ay magiging ama rin nila yung Ama ni Jesus. Diyos nila ang Diyos ni Jesus. At kung saan pumunta si Jesus ay doon sila pupunta. At kung paano bumangon si Jesus mula sa kamatayan ay ganoon din sila babangon. Unang-unang na-preach yan ni Maria Magdalena. Inulit niya sa mga disciples. And later on, yun ang inulit ng mga disciples sa iba namang mga tagapakinig. John 20:18, at sinabi rin niya ni Mary sa kanila, sa mga ibang disciples, ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Tapos, may mga kontra sa women in teaching, in speaking, in leadership ministries. Anong naganap sa kasaysayan ng pananampalataya na matapos lang ang ilang araw ay biglang sinupil muli ang mga babae, binusalan, at hindi sila pwede magsalita o manguna. Samantalang kay Jesus mismo, kita-kita natin anong ginawa niya. Pinadaan niya sa isang babae, tulad ni Maria Magdalena, ang unang preaching, ang unang teaching. Tapos ngayon, pipigilan ng modern day churches ang mga kababaihan na magsalita. Diyan tayo nasasabihin, kailangan Jesusness. I mean, nasaan mahanapin yung Jesusness dyan? Kay Jesus, hindi binabawalan yung mga babae. Inuna pa nga eh. Sila pa nga ang binigyan ng ganong karangalan. Pagamat hindi lang para sa babae, yung para sa lalaki, matanda, bata, para sa lahat. Women in Jesus' ministry are very interesting women. Luke 8:1-3. After this, Jesus traveled about, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women. Mary, called Magdalene. Laging nililinaw na si Magdalene yun kasi ang daming ang Mary eh. Mary, called Magdalene, Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. So ito mga babaeng ito na galing maghanap buhay, sila ang nagsusuporta sa gawain ni Jesus. Kaya siguro pwede mong kantahin yung, if anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fame and glory. Kasi tumulong ka sa akin. Yung mga tumulong sa ministry ni Jesus. And the women were named. Sabi lang, the 12 were there, pero yung women isa-isang pinangalanan. Mark 15:40-41, matapos tumakas yung mga lalaki nung ipinapako si Jesus, some women were watching from a distance. Ang naiwan doon sa Kalbaryo, mga babae. At si John, the beloved. Siya lang. Lahat na wala. Some women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Joseph and Salome. In Galilee, these women had followed him and cared for his needs. Ito mga babaeng ito ay sumusunod-sunod na kay Jesus nung pamang nasa Galilea, at nung pumunta si Jesus sa pagkalayo-layong city of Jerusalem, nagsamahan silang lahat. Kaya nga nung ipinako si Jesus, nagtakbuhan lahat ng kanyang mga disciples, yung mga babae ang naiwan. At yung mga babae ang nakaalam kung saan nilibing. Kaya yung mga babae ang bumangon madaling araw para puntahan yung libingan at ayusin yung bangkay. Pagkatapos ire-reduce may mga women sa churches today na taga-timpla lang ng juice para sa Lord's Supper. Samantalang sa mismong ministry ni Jesus, they played major roles. Very important roles. John 20:19, kinagabihan ng araw ding yon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." What is the context? Fear of the Jews. Takot na takot sa mga Hudyo. Dahil mga Hudyo ang nagpapatay kay Jesus eh. Specifically, the religious leaders. So Jesus passed through the walls of the room and appeared to them. Pwede bang gamitin at maunawaan ito sa pamamagitan ng pag-apply ng quantum physics na quantum tunneling? Pag-aralan ng mga interesado, yun ang mga ayaw at nosebleed, huwag na. Next verse na. John 20:20-22. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran na nagkaroon ng sugat.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Paano ba isinugo ng Ama si Jesus? Kasi ganoon din daw isusugo ang mga nananalig kay Jesus. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him," or whoever believes in His message. And what is His message? Whoever believes in His message of love and grace, of salvation from death and from the law, shall not perish by the law, shall not die according to the law, but have eternal life. Yung mga idinadagdag natin ng mga ibang verses is only to amplify what the verses could be meaning, para mas ma-appreciate natin sa ibang angle, mas malinaw. Pero ang sinasabi, whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Nilililaw natin, what about Him do we believe in? E di syempre His teaching. And what is His teaching? Love and grace of the Father, available to all who will believe in Him and accept that free gift. Yun ang teaching ni Jesus. So yun ang dapat ituro. Jesus sends us, His followers, that whoever believes in us, in our message of love and grace, also of salvation from death and the law, shall not perish by the law, shall not die according to the law, but have and enjoy eternal life by grace. Sabi ni Jesus, ang sino mang maniwala sa aking katuruan, ay siyempre maliligtas sa kapahamakan, sa kamatayan, at mula sa epekto ng law, which brings death and guilt and fear. So, dumaan ang panahon, ang daming misyonero sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Kristyanismo. Ay ito, tanong, ang message ba ng mga misyonero ito all over the world is the same message of Jesus? Because the message of Jesus is a message of love. A message of inclusion of all people. A message of acceptance, forgiveness, and grace. Yan din ba ang message sa mga kumakalat sa buong mundo para maghasik ng mga katuruan? Sadly, marami doon ang itinuturo katuruan hindi ni Jesus kundi ng mga Pharisees. Nag-mission pa daw, pero ang dadali naman mga mensahe ng mga teachers of the law and Pharisees, at ang kanilang madatna ng kanilang abutan at makinig sa kanila ay nagiging bihag ng law, nagiging bihag na naman ng mga tali na kinalag na nga ni Jesus. Kaya dapat natin maintindihan kung anong tunay na message ng resurrection, ng buhay na muli. Hindi lang yung mabuhay ka doon sa kabilang buhay, kundi dito man sa mundong ito, magkaroon ka ng bagong buhay, buhay na malaya, buhay na libre sa takot, libre sa mga kung ano-anong mga pahirap ng reliyon, kundi libreng tumanggap ng grasya, pag-ibig ng Diyos through Jesus. We must clarify the message of our missions. We must clarify the message of those commissions. We must clarify the message of our teachings. And the commission, preach, spread, dispense the Father's, therefore Jesus' love and grace. Pupunta na rin lang tayo sa mga tao, magpapagod na magturo, yung dapat na ituro, yung itinuturo ni Jesus. Hindi yung itinuturo ng kung sino-sino. The Great Commission, teach, preach the teachings of Jesus, hindi ang teachings and legalism of the teachers of the law and Pharisees. John 20:20-22. Pagkatapos, di ba sabi ni Jesus, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kung paano ko sinugo ng Ama, isusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan niya. Merong definitive event na naganap at ibinigay niya ang Espiritong Banal. 1 Corinthians 15:51-57. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na
ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang sagot, wala. Wala, dahil bumangon si Jesus mula sa libingan. Wala, dahil si Jesus ay binuhay ng Ama mula sa langit. Wala, dahil si Jesus ay nabubuhay na ngayon magpakailanman. At sino mang nananalig kay Jesus, tumanggap sa Kanya, ay mayroon din ganitong buhay na walang hanggan. So, nasaan ang talab ng kamatayan? Wala. Mga kapatid, bitawan na natin yung fear of death. Huwag niyo nang problemahin kung ililibing kayo sa ataol, ibabaon, ikakremate. Irrelevant lahat yan. Nasa kamay ng Diyos kung paano tayo bubuhayin muli. Wala sa method ng paglilibing sa atin yan. At sa pagpapatuloy, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay over death sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Focus on that. Ang ating pagtuunan ng pansin ay talaga bang nanalig na tayo kay Jesus at tinanggap natin? Yun lang. Ipinamumuhay natin. Ano ang mga bunga nito na pwedeng masukat? Pabawas ng pabawas ang iyong takot sa kamatayan. Ibig sabihin, talagang nauunawa mong meron kang pagkakalagyan sa piling ni Jesus. Pabawas ang pabawas ang iyong pagpapakontrol sa mga religious regulations na hindi naman ibinigay ni Jesus. Padagdag ng padagdag ang feeling mo ng luwag ng dibdib, luwag ng loob, nawawala mga gapos at mga tali na inilalagay dyan ng mga Pharisees. Nag-e-enjoy ka ng buhay na maluwag, maginhawa, masaya sa kalooban, at ganoon din ang ibinibigay natin sa ating kapwa. Hindi natin sila pinapatawa ng mga pahirap, mga pananakot, kundi binibigyan din natin sila ng laya at ipinapakita natin sa kanila yung laya ng buhay na ibinigay ni Jesus. Yan ang mga patunay, mga bunga na oo nga, naniwala na tayo kay Jesus, tinanggap na natin siya. Philippians 3:20-21, but our citizenship is in heaven. The Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Magiging katulad ni Jesus ang bawat isang nananalig sa Kanya. Paniwalaan, panghawakan, ipamuhay. Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, if the Spirit of God dwells in you, He who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. At dahil na mumuhay na at naghahari na ang Espiritu ni Jesus sa iyong katawan, sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong isip, yan ang gagamitin ng Diyos Ama na agent to give you life that is eternal. 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. We are born again into hope, not into hopelessness. Ang nakita ni Mary M. ay tingnan natin mabuti ng mas mabuti pa. Pag-aralan natin. Huwag lang paulit-ulit ang celebration natin ng mga Holy Week at iba pang mga ganap, kundi dapat kauulit na dadagdagan ng lalim, ang lawak, ang taas ng ating pagkaunawa. Huwag lang repetition. Ang nakita ni Mary M. ay tingnan natin mabuti. Ang nakita ni Mary M. ang siya ring ipakita natin sa ating mga Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. Yun din ang ating ituro at ipangaral. Let us be committed to repeating to others the teaching of Jesus that He first revealed to Mary